Sa paanan ng kabundukan ng Tanay, Rizal, isang binatang pastol ang araw-araw na naglalakad sa kakahuyan, bitbit ang tungkod at daladala ang pito para sa kanyang mga alagang kambing. Si Elias, 25 anyos, ay kilala sa baryo bilang masipag, tahimik at may matinding respeto sa matatanda. Magaspang man ang kanyang palad at kulay araw ang kanyang balat, taglay naman niya ang tikas na hindi mapapansin. Hindi lamang dahil sa kanyang anyo, kundi sa kabutihang loob na matagal ng bahagi ng kanyang pagkatao. Nay, Tay, aalis muna ako. Bantayan mo muna si Tatay, Aling Loring, ha? Wika ni Elias habang inaabot ang isang bag ng tuyong damo ay Aling Loring, ang matandang kapitbahay na tumutulong sa kanila tuwing umaga. Nakaupo sa isang papag sa gilid ng bahay si Mang Turoy, kanyang ama, na matagal nang iniinda ang sakit sa baga dulot ng taon ng pagkayon sa bukid. Oo anak, huwag kang mag-alala. Nagpakulo na rin ako ng salabat para sa tatay mo. Sagot ni Aling Loring habang inaayos ang kumot ni Mang Turoy. Napabuntong hininga si Elias habang pinagmamasdan ng kanyang ama. Payat na ito at madalas ay inuubo, ngunit pilit pa ring ngumiti tuwing nandyan siya. Mag-iingat ka anak, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mahinang bulong ni Mang Turoy, sabay hawak sa kamay ng anak. Hindi po tay, sa susunod na buwan, kapag lumago na yung gatasan, baka makaipon na rin tayo pambiling gamot. Sagot ni Elias, pilit na ngumiti bago tuluyang lumakad paakyat sa damuhan, kasama ang pito. Sa kanyang paglalakad, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga ulap, mapapunong niyog na sumasayaw sa hangin, ang mga kambing niyang tila mas disiplinado pa sa karamihan ng tao sa baryo. Wala siyang inaasahang kasayahan. Wala ring pagkakataong maging makasarili. Ang bawat araw ay inuukit para mabuhay, para may panggamot sa ama, at para masustentuhan ang kanilang simpleng buhay. Pagkatapos ng ilang oras sa pastulan, dumiretso siya sa palengke para magbenta ng bote-boteng gatas ng kambing. Doon siya muling nakita ni Rosing, ang kanyang kababatang minsang naging katuwang sa pagkabata, ngunit ngayon may lihim ng pagtingin sa kanya. Elias, tawag ni Rosing, sabay takbo palapit habang may bitbit na bayong ng gulay. Oh, Rosing, nandito ka na naman, mahinang sagot ni Elias habang inaayos ang tali ng bote. Hindi ka man lang ba matuwa? Araw-araw na kitang tinutulungan dito sa palengke, pero kahit ngiti di mo man lang maibigay minsan. Biro ni Rosing, bagamat may bahid ng totoong hinanakit. Ngumiti ng kaunti si Elias. Alam mo namang maraming iniisip, Rosing. Hindi ko kayang makipagkulitan sa ngayon. Elias, kung sakaling kailangan mo ng tulong, hindi lang yung gatas ha, nandito lang ako, sambit ni Rosing, sabay abot ng isang bilao ng bayabas na regalo niya. Hindi na sumagot si Elias. Tumango lang at tumuloy sa pwesto para ibenta ang kanyang produkto. Pagkatapos ng maghapon sa palengke, bumalik siya sa kanilang kubo, pagod at gutom, ngunit hindi nagrereklamo. Habang pinapainom ng gamot ang ama, napatingin siya sa kisame ng bahay. Sira-sira na ito, tagpi-tagpi, at tuwing umuulan ay may bahagi ng bubong na tumutulo. Tay, kung sakaling dumating ang araw na hindi ko na kayo kayang alagaan. Anak, putol ni Mang Turoy, hindi pera ang sukatan ng pagiging anak. Ang mahalaga, hindi mo kami iniwan kahit kailan. Tahimik na bumagsak ang luha ni Elias. Ito ang araw-ari niyang laban. Hindi lang para sa ikabubuhay ng ama, kundi para sa dangal nilang mag-ama na kahit kailan ay hindi yumuko sa kahirapan. Kinabukasan, muling bumalik sa pastulan si Elias. Habang pinapastol ang mga kambing, may dumaan na truck ng logging company. Sa loob nito, ilang lalaking may kasamang papel at sukat ay nagsusuri ng lupa. Hoy, ikaw, anong pangalan mo? At tanong ng isa sa mga lalaking naka-uniforme. Elias po, sagot niya. Anong apelyido mo? Elias de la Peña. May-ari ka ba ng lupa rito? Hindi po, nangungupahan lang kami. Pero dito na rin po kami lumaki. May balak kasi kaming bilhin ang buong bahaging ito. Ayaw naming may gumagala dito habang nagsusupat. Madiin ang tono ng lalaki. Wala naman po akong ginagawang masama. Nagpapastol lang, basta't wag kang haharang sa trabaho namin. Tumalikod na lang si Elias. Napansin niyang may marka ng pintura sa ilang puno. Senyales ng pagbakod. Doon niya unang naramdaman ang panganib sa lupaing kinalakhan nila.
Pagka-uwi, sinabi niya ito sa kanyang ama. Tay, may mga lalaking nagsusukat sa gubat. Sabi nila, ibebenta raw ang lupa. Anak, pag-ingatan mo ang lugar na yan. Hindi lang kambing ang kabuhayan natin dyan. Yan ang buhay natin. Tumango lang si Elias. Alam niyang ang panibagong pagsubok ay paparating. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay lang ang malinaw. Kahit anong mangyari, hindi siya aalis sa lupang tinubuan. Isa siyang pastol, oo. Ngunit higit sa lahat, isa siyang anak na handang isakripisyo ang lahat, kahit ang sariling pangarap. At sa dulo ng araw, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno at pinagmamasdan ang papalubog na araw sa likod ng bundok, hindi niya alam na sa mga susunod na araw, isang di inaasahang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang tahimik na buhay. Sa isang marangyang mansyon sa New Manila, Quezon City, tahimik na naglalakad si Don Rafael Belmonte sa loob ng kanyang hardin na puno ng rosas. Matanda na siya, lampas 80 anyos, at bagamat taglay pa rin ang tikas ng dating makapangyarihang negosyante, kita sa kanyang mga mata ang lalim ng pangungulila. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang luma at kupas na litrato. Larawan ng batang babae, humigit kumulang 7 taong gulang, nakasuot ng puting bestida at may maliit na birthmark sa ilalim ng kanang tenga. Dayan, bulong niya, habang unti-unting naupo sa isang puting bangkong bakal. Ilang taon na ang lumipas. Nasaan ka na ba, apo ko? 11 taon na ang nakalipas mula nang mawalan ng kontrol ang sasakyang sinasakyan ng anak niyang babae, si Angela Belmonte. Habang patungong Baguio kasama ang 7 taong gulang na si Dayan, bangkay na lamang natagpuan si Angela sa bangin. Ngunit hindi na nakita ang katawan ng bata. Ayon sa ilang saksi, may posibilidad daw na may nakakita at nagligtas sa batang Dayan sa gubat. Ngunit mula noon, wala nang balita. Kahit na sa lahat ng yaman at koneksyon ni Don Rafael, tila mas makapangyarihan pa rin ang kapalaran. Ilang taon nang walang tigil ang paanunsyo sa radyo, mga billboard, at maging mga reward sa sinumang makakapagturo ng kinaroroonan ng kanyang nawawalang apo. Ngunit tila nilamon na ito ng oras at dilim. Sir Rafael, kailangan na po kayong pumasok. May meeting po sa boardroom mamaya kasama ang mga bagong investors. Wika ng yaya ni Dayan, noong bata pa ito, si Aling Nida, na kahit matanda na rin ay hindi iniwan ang pamilya Belmonte. Ipagpaliban muna, Nida, ayoko nang makipag-usap sa mga buitre. Mariing sagot ni Don Rafael habang tinatapik ang luma niyang baston sa lupa. Sa loob ng kumpanya, isang ganap na ibang eksena ang namamayani. Ilang board member ng Belmonte Holdings ang tahimik na nag-uusap sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng opisina. Kabilang dito si Gregorio Greg Samaniego, pinsan ng yumaong anak ni Don Rafael, at ngayon ay tumatayong tagapamahala ng karamihan sa ari-arian ng kumpanya habang wala pang opisyal na tagapagmana. Kung babalik ang batang iyon, mawawala sa atin ang kontrol sa kumpanya. Hindi tayo pwedeng matampante, lalo na't patuloy ang pagkukulit ng matanda, ani Greg habang sinisindi ang kanyang yosi. Relax, sa dami ng taon na lumipas, malamang patay na ang batang iyon. At kung buhay man ano? Hindi na niya kilala ang sarili niya. Sabat ng isa pang board member. Habang pinagmamasdan ang mga papeles ng transaksyon ng lupa sa probinsya. Siguraduhin lang nating wala tayong kalabanin na di natin kayang patahimikin, ani Greg, sabay baba ng kanyang salamin. Samantala, sa isang liblib na baryo sa Mindoro, isang dalagang ang pangalan ay kinikilala lamang bilang Dayan ay tila hindi sigurado kung iyon ba talaga ang tunay niyang pangalan. Walang birth certificate, walang tamang papel, at walang alaala ng kanyang pagkabata. Si Dayan ay lumaki sa ilalim ng poder ng mag-asawang si Mang Isko at Aling Lydia, mga tahong umampon sa kanya matapos itong matagpuan ng isang mangingisda sa dalampasigan noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Maghugas ka muna ng kamay bago ka kumain, Dayan. Hasigaw na utos ni Aling Lydia habang naglalatag ng lumang pinggan sa lamesa. Opo, Nay, mahina niyang tugon. Hindi na siya nagtatanong pa. Sanay na siya sa utos sa hapdi ng sinturon kapag nagkamali
at sa malamig na tingin tuwing umuuwi siya ng gabi galing sa trabaho sa tabing pamilihan. Kung hindi lang dahil sa amin, matagal ka ng patay sa lansangan, kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. Madalas sabihin ni Mang Isko kapag lasing, ngunit kahit ganoon ang trato sa kanya, hindi puluyang nawawala kay Dayan ang pakiramdam na hindi siya nabibilang sa pamilyang ito. May mga gabi na nananaginip siya, mga puting kurtina na sumasayaw sa hangin, isang swing sa gitna ng hardin, at isang matandang lalaking nagkukwento habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Ngunit paggising niya, pader na may bitak at bubong na may tagpi ang kanyang natatanaw. Minsan, habang naglilinis siya ng isang luma at alikabok na aparador sa bahay nila, nakakita siya ng isang maliit na kwintas na may letrang D sa gitna. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang humigpit ang dibdib niya nang hawakan ito. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Para bang akin talaga to, bilong niya sa sarili, habang pilit inaalala kung saan niya ito nakuha. Isang linggo pa ang lumipas, at habang pauwi siya galing sa bayan, may mga lalaking sakay ng SUV na tila sinusundan siya. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit pagliko niya sa isang madilim na kalsada, biglang tumigil sa harapan niya ang sasakyan. "Miss, sandali lang, may itatanong kami," wika ng isa habang dahan-dahang bumaba sa sasakyan. "Ayoko po, hindi ko kayo kilala," sabay takbo ni Dayan. Pero mabilis siyang nahabol at hinawakan sa braso. "Anong pangalan mo? Saan ka nakatira?" tanong ng isa sa mahigpit na tinig. Bitawan niyo po ako! Tulungan po ako!" sigaw ni Dayan. Ngunit sa tahimik na lugar na iyon, walang makakarinig. Biglang may dumaan na motorsiklo, isang tricycle driver na nakapansin ng kaguluhan. "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan, ha?" sigaw ng matanda habang huminto at nagsindi ng ilaw. Napilitan ng mga lalaki na bumitaw kay Dayan at sumakay muli sa sasakyan, saka mabilis na tumalilis. Pagkauwi niya, takot na takot si Dayan, ngunit hindi niya nasabi kanino man. Pinili niyang tumahimik, ngunit sa kanyang puso, unti-unti nang tumitibay ang kutob. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kilala, at baka ang pagkatuklas na iyon ay magdadala sa kanya sa buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nakatingin siya sa langit ng gabing iyon, tangan ang kwintas sa kanyang palad. Marahan niyang binulong ang pangalang matagal na ring nananahimik sa kanyang isipan. Dayan. Ako nga ba talaga si Dayan? Tanghaling tapat sa gilid ng kagubatan sa Tanay, habang pababa na ang araw sa kanluran at unti-unting humahapdi ang init sa balat. Abala si Elias sa pagpapastol ng kanyang mga kambing sa gilid ng mataas na burol. Wala sa pangkaraniwang ruta ang kanyang nilakaran ngayon. Pinili niyang dalhin ang mga alaga sa mas luntiang bahagi ng kakahuyan, kung saan may mas maraming damong mataba at sariwa. Habang naupo siya sa lilim ng puno ng akasya, pinagmamasdan niya ang mga kambing na payapang nanginginain. Dinukot niya mula sa kanyang bayong ang tinapay na nilutong uling, at kaunti pa lang ang nakakagat niya nang biglang may bumungad na matinding ingay mula sa kabilang bahagi ng bundok. Isang malakas na preno, kasunod ng sigaw, at saka isang matinis na tunog ng bakal na kumakaskas sa kalsada. Bumangon si Elias at napatakbo sa pinanggalingan ng ingay. Ilang metro lang mula sa kurbadang daan, nakita niya ang isang SUV na bumangga sa punong kahoy at unti-unting umuusok. Habang papalapit siya, kitang-kita ang pagkabasag ng windshield at ang mga pintuang halos na yupi sa lakas ng salpok. May isang babae sa loob, nakasubsob sa manibela, duguan ang noo at hindi gumagalaw. Hindi na siya nagdalawang isip. Ginamit niya ang kanyang tungkod para buksan ang nakaipit na pinto. At kahit nasusunog na ang bahagi ng makina, hindi siya umatras. Nilabanan niya ang init, usok at takot, at buong lakas na iniahon ng babae palabas ng sasakyan. Habang buhat-buhat niya ito, sumabog ang harapan ng kotse at napadapa sila sa damuhan. Tila milagro na lang ang pagkakaligtas ng babae. Miss, gumising ka!" Nanginginig na bulong ni Elias habang tinatapik ang pinski ng dalaga. Wala itong malay. Takot at kaba ang lumukob sa kanya, pero alam niyang kailangang kumilos. Dahan-dahan niyang inilagay sa kanyang likod ang babae at sinimulang buhatin paakyat sa paanan ng bundok, pabalik sa kanilang kubo.
Mabigat man ang katawan nito at pawis na siya sa pagod, hindi siya tumigil. Pagdating sa kanilang bahay, nagulat si Aling Loring na agad niyang tinawag. "Diyos ko, Elias, sino yan? Anong nangyari?" Sigaw ng matanda habang pinagbubuksan siya ng pinto. "Naaksidente, Nay. Hindi ko kilala. Wala pong malay. Kailangan natin siyang gamutin." Sagot niya habang inihihiga ang babae sa banig. Agad silang kumilos. Nagpakulo ng tubig si Elias para sa mga sugat, habang si Aling Loring naman ay kumuha ng mga dahon ng bayabas at pinagpakulo para gawing antiseptic. Nilinis nila ang noo ng babae, pinunasan ng mga galos at binalutan ng malinis na tela ang braso nitong may gasgas. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang nagmulat ng mata ang dalaga. "Saan? Ako?" Mahinang bulong nito. "Nasa bahay po namin kayo. Naaksidente kayo sa bangin. Ako po si Elias, isa po akong pastol dito sa bundok." Pagpapakilala ni Elias habang tinatakpan ng basang bimpo ang noo ng dalaga. Saglit itong napatingin sa paligid. Kita sa mga mata nito ang kalituhan. Ila hindi lang sa aksidente siya nawalan ng ulirat. Parang hindi rin niya kilala ang sarili. Hindi ko maalala kung sino ako," sagot ng babae habang pinipilit tandaan ang kanyang pangalan. Napatingin si Elias kay Aling Loring. "Anong ibig sabihin yan? Nawalan siya ng memorya?" Tumango si Aling Loring. "May tawag dyan, amnesia. Baka dala ng pagkakabagok o ng trauma. Huwag mo muna siyang pilitin. Magpahinga muna siya." Dahil walang ibang tawag sa kanya, tinawag siya ni Elias sa isang pansamantalang pangalan, Lia. "Kung okay lang po, Lia na muna ang itatawag namin sa inyo, hanggat hindi pa bumabalik ang alaala ninyo." Hindi umimik ang dalaga. Tumango lang siya at muling ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, ginawan siya ni Elias ng lugaw at pinilit itong kumain kahit kaunti. Tahimik lang si Lia, ngunit sa mata niyang malamlam may bakas ng pasasalamat. "Salamat," bulong niya habang iniaabot ang mangkok. "Mabuti naman at kumakain ka na," sagot ni Elias. Habang lumilipas ang mga araw, naging saksi ang kubo ng pamilya de la Peña sa unti-unting paghilom ng katawan at damdamin ni Lia. Tinuruan siya ni Elias na mag-igib ng tubig, magsibak ng kahoy at maghugas ng damit sa ilog. Walang pagmamadali. Tahimik ngunit may tinatagong kabog sa dibdib. Sa bawat gabing magkasabay silang kumakain sa maliit na lamesa, unti-unting nabubuo ang koneksyon sa pagitan nila. May halong hiwaga at kaba. Hindi alam ni Elias kung bakit ganun na lang ang pagkahulog ng loob niya sa isang babaeng wala siyang alam. At si Lia naman, sa gitna ng kawalang alaala, ay nakakahanap ng ginhawa sa presensya ni Elias. Parang hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Pero dito, kahit papaano, hindi ako natatakot. Minsang sabi ni Lia habang magkasabay silang naglalakad pa uwi mula sa pastulan. "Baka dito ka talaga itinakda," sagot ni Elias, bahagyang tumatawa. Pero sa loob-loob niya, hindi biro ang damdaming nabubuo. Sa kabilang banda sa Maynila, walang kamalay-malay ang mga Belmonte sa nangyari. Tuloy pa rin ang kanilang pangungulila. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang nawawalang piraso ng kanilang pamilya ay muling humihinga sa payak na pamumuhay. At sa puso ng isang binatang pastol na sa kanyang kabutihan ay hindi na dalawang isip isalba ang isang estranghero mula sa apoy. Isang delubyong nagbunsod ng pag-asa. Isang sakunang nagbukas ng panibagong kabanata. Hindi pa nila alam, ngunit ang nagtagpong landas sa paanan ng bundok ay simula pa lamang ng isang kwentong magbabago sa kanilang mga buhay. Habang buhay, lumipas ang mga araw na tila alon sa ilog, dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Mula sa matinding sakuna, unti-unting naghilom ang mga sugat ni Lia. At sa kabila ng kawalan ng alaala, pilit siyang bumangon sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Ang simpleng baryo sa paanan ng bundok ay naging kanlungan niya. At sa piling nina Elias at Mang Turoy, natutunan niyang yakapin ang katahimikan. Kahit pa sa loob-loob niya, ay may tila nawawalang bahagi ng pagkatao niya. "Lia, hawakan mong maigi ang timba habang binubuhat mo mula sa poso. Pag dumikit sa katawan mo yan ng diretsyo, baka mabigla ka sa lamig." Paalala ni Elias isang umaga
habang tinuturuan si Leah na mag-igib ng tubig. Ngumiti si Leah habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang gawain dito sa baryo. Pero masarap sa pakiramdam. Parang may silbi ako. Pinagmasdan siya ni Elias. Maputla pa rin ang kutis, may kaunting galos sa noo, ngunit sa bawat araw, lalo itong lumiliwanag sa kanyang paningin. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may ugnayan silang mas malalim kaysa sa abot ng isipan. Wala siyang alam sa nakaraan ng dalaga, ngunit sa puso niyang hindi marunong magsinungaling, alam niyang ligtas ito sa piling niya. Samantala, sa mga mata ng ibang taga-baryo, lalo na ni Rosing, ang presensya ni Leah ay isang paalalang hindi na siya ang tanging babae sa buhay ni Elias. Si Rosing, na buong kabataan ay palaging nasa tabi ng binata, ay unti-unti nang nauurong sa eksena ng buhay nito. Aling Loring, hindi ba kayo nababahala sa babaeng yan? Wala siyang pangalan, wala siyang pamilya. Paano kung may tinatakbuhang krimen? Tanong ni Rosing isang tanghali habang nakikipagkwentuhan sa labas ng tindahan. Rosing, anak, may sugat pa sa katawan yung tao. Hindi naman natin pwedeng husgahan agad, hindi ba? Sagot ng matanda sabay kamot sa batok. Bakit naman kasing Elias pa ang pinagkatiwalaan? Lalaki pa naman yun. Kung matukso, napabuntong hininga na lang si Aling Loring. Kita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya, hindi lamang kay Rosing, kundi sa pabigat na tensyon sa baryo. Habang si Rosing ay abala sa paninira, si Leah naman ay natutong gumawa ng paraan upang makatulong sa maliit na kabuhayan ng pamilya de la Peña. Sa tulong ng natitirang telang hinabi ni Aling Loring at ilang lumang gamit na tinuro ng mga mananahi sa bayan, natuto si Leah maggansilyo ng mga coin purse at mga palamuti. Kuya Elias, tingnan mo, nakabuo ako ng maliit na bag. Masayang sigaw ni Leah habang hawak ang kanyang obra. Napangiti si Elias at lumapit. Ayos yan ah. Kung marami kang magagawa niyan, pwede nating subukang ibenta sa palengke. Gusto ko po talagang makatulong, ayoko pong maging pabigat sa inyo. Wala man akong alaala, gusto ko namang maramdaman na may silbi ako dito. Ani Leah, habang maingat na inilalagay sa basket ang bagong gawa, hindi man niya maalala ang kanyang pagkatao. Ila dahan-dahang umuusbong ang panibagong identidad niya sa simpleng buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, gabi-gabi ay sinusubukan pa rin niyang magsalansan ng mga piraso ng kanyang nakaraan. May mga iglap sa kanyang panaginip. Mga puting kurtina na sumasayaw sa hangin, isang swing na nakasabit sa puno, at malalambot na kama. Ngunit sa pagising niya, palaging si Elias ang una niyang nakikita. At sa katahimikang iyon, nakakahanap siya ng kapayapaan kahit hindi pa buo ang kanyang sarili. Leah, tawag ni Elias isang gabi habang sabay silang naguhugas ng pinagkainan. Kapag bumalik ang alaala mo, anong gagawin mo? Napatingin si Leah sa kanya. Saglit siyang natahimik. Hindi ko alam. Natatakot akong malaman kung sino talaga ako. Paano kung hindi ko magustuhan ang totoo kong pagkatao? Sagot niya, sabay buhos ng tubig sa pinggan. Hindi naman siguro ganun, sagot ni Elias habang sinasabon ang kanyang kamay. Alam mo, kahit sino ka pa sa nakaraan mo, ang mahalaga sa akin, yung taong nakilala ko dito. Saglit silang nagkatitigan bago nagiwas ng tingin si Leah. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya inaasahan. Habang lumalalim ang gabi, sa dulo ng silid kung saan si Ma'am Turoy ay mahinang humihilig, pinagmamasdan ni Leah ang bitak sa kisame. Sa kabila ng payak na paligid, dama niya ang isang bagay na hindi niya madalas maramdaman, ang pagiging ligtas, ang pagiging may halaga. Pero sa aloob-looban niya, may tanong pa ring paulit-ulit. Ako nga ba talaga si Leah? Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa ilog, may mga kaluskos siyang narinig sa may tabing kakahuyan. Tumigil siya sandali at saka sumilip sa madilim na bahagi ng landas. Wala siyang nakita, ngunit tila may mga matang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, habang naglalaba, lumapit si Elias at tinanong siya kung bakit maputla siya. Parang may sumusunod sa akin kagabi, sabi ni Leah. Nag-alala si Elias. Baka yung mga lalaking nagpaikot-ikot sa gubat nung isang linggo. Maging alerto ka, Leah. Kapag may nakita kang kahina-hinala, takbok agad. At huwag kang lalabas na mag-isa, lalo na sa gabi. Tumango si Leah, ngunit sa loob niya, lalo siyang kinabahan. Para bang may mga taong hindi lamang basta interesado sa kanya,
Parang may layunin silang hanapin siya. Habang muling hinahabi ang mga telang paninda, bumubuo rin siya ng mga hinuha sa kanyang isipan. Sino siya bago ang aksidente? Saan siya galing? Bakit tila may mga taong gustong pigilan siyang maalala ang lahat? Sa kabila ng mga tanong, araw-araw ay sinusubukan niyang maging mas kapaki-pakinabang sa pamilya de la Peña. Minsan ay naglalako siya ng kanilang produkto sa baryo at naging kaibigan siya ng ilang kababaihan sa pamilyahan. Ngunit may iilang tumitingin sa kanya na parang may hinala o kaya'y inggit. Masyado yatang mabilis nakakuha ng loob ng mga tao ang babaeng yan, bulong ng isa sa mga kapitbahay habang nakikipagkwentuhan sa palengke. Baka may tinatagong sikreto at sa gitna ng panibagong simula ni Leah, isang bagay lang ang tiyak. Hindi niya na kayang balewalain ang katotohanang may dapat siyang matuklasan. Ngunit sa bawat pag-usad ng kanyang mga hakbang, palapit din siya ng palapit sa nakaraan niyang maaaring hindi na niya gustong balikan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang koneksyon nila ni Elias, isang koneksyon na itinahi hindi ng alaala, kundi ng pagkalinga, sakripisyo at tahimik na pagmamahal. Sa isang lumang bahay sa may Makati, na ngayoy ginawang tahanan ng isang retiradong yaya, isang pangkaraniwang hapon ay naging pambihira. Si Aling Nida, ang matandang tagapag-alaga ni Dayan noong bata pa ito, ay nakaupo sa harap ng maliit niyang telebisyon. Iniinom ang kanyang salabat habang nakikinig sa isang lokal na balita mula sa isang community program. Sa gilid ng screen, isang segment tungkol sa isang kabataang babae na hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ay ipinakita. Isang short clip kung saan siya ay nagbebenta ng hinabing bag sa isang maliit na palengke sa Tanay. Na-feature si Leah bilang bahagi ng isang dokumentaryo sa mga lokal na negosyante sa lalawigan. Mabilis na napabitaw si Aling Nida sa kanyang tasa. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mukha ng dalagang iyon, ang paraan ng pagkakatitig nito sa kamera, at ang kakaibang birthmark sa ilalim ng kanang tenga, lahat ito ay hindi maikakaila. Dayan, anak, mahinang bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ikaw nga ba yan? Nagmadali siyang hanapin ang lumang kahon ng mga larawan na itinago niya sa ilalim ng kanyang lumang aparador. Isa-isang pinagbuklat ang mga ito, hanggang sa makita niya ang larawang matagal na niyang hindi tinignan. Si Dayan, 7 taong gulang, nakangiti habang may hawak na laruang kabayo. Sa kanan ng leeg nito, bakas ang birthmark na iyon. Parehong-pareho. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nagbihis at nagpunta sa mansyon ng mga Belmonte. Kahit ilang taon na rin siyang hindi bumibisita, pinagbuksan siya ng gate dahil sa pagkakakilala sa kanya ng mga mas matatandang gwardiya. Don Rafael, may nakita po ako. Napanood ko po siya sa TV. Halos sigaw ni Aling Nida habang hawak-hawak ang larawan ni Dayan at kinakalabit ang matandang may-ari ng mansyon. Mula sa loob ng hardin, lumapit ang matanda na tila may kaunting pag-asa sa mukha. Anong sinasabi mo, Nida? Dayan, Don Rafael, lumabas siya sa TV, sa isang feature sa Tanay. Nagbebenta siya ng bag. May birthmark. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinaupo agad siya ni Don Rafael sa loob at pinatugtog ang recording ng nasabing programa na agad namang hinanap ng isang kasambahay sa social media. Nang tumambad ang mukha ni Leah sa screen, nanigas si Don Rafael. Dahan-dahan siyang naupo, parang may biglang bumalik na hangin sa kanyang mga baga. Ito ang batang inaalala ko gabi-gabi, mahinang wika ng matanda. Ito ang nawawala kong apo. Ngunit habang nanunumbalik ang pag-asa, sa kabilang panig ng lungsod, isang tahimik ngunit mapanganib na pagpupulong ang nagaganap. Sina Greg Samaniego at ilang miyembro ng board ng Belmonte Holdings ay tahimik na nagtitipon sa isang pribadong restauran. May impormasyon tayong natanggap. May matandang babae na nakilala ang nawawalang apo. At malamang sa malamang, totoo nga ang sinasabi niya. Wika ng isa sa mga board member habang sumisip ng kape. Anong ibig sabihin yan? Kung totoo nga, mawawala sa atin ang kapangyarihan. Mabubuwag ang plano natin sa Northern Mining Project. Tugon ni Greg, halatang balisa.
May mga tauhan na akong ipinadala sa Tanay. Kailangan maunahan natin ang matanda. Hindi siya pwedeng bumalik na may alaala. Kapag ginusto niyang lumaban para sa mana niya, tapos tayo. Kung kailangan, patayin. Malamig na sagot ng pinakamatandang kasapi sa mesa. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Ipinasok nila si Leah sa ilalim ng paniniktik. Isang gray SUV na may tinted na bintana ang nagsimulang gumala sa Tanay. Nagpapanggap bilang mamimili ng lupa, habang ang totoong pakay ay malaman ng pagkatao ng dalaga sa baryo. Samantala, sa baryo, habang abala si Leah sa pagbibilang ng kinita nila sa mga hinabing produkto, napansin ni Elias ang isang grupo ng lalaki na palakad-lakad malapit sa palengke. Hindi niya sila kilala at hindi rin ito ang mga karaniwang mamimili. Leah, may napapansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Elias habang binabalutan ng tela ang mga produkto. Bakit mo na itanong? May mga lalaking paikot-ikot sa baryo. Hindi sila taga rito at parang hindi sila interesado sa produkto mo kundi sa iyo. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Leah. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kiliti ng takot na gumapang sa kanyang batok. Isang araw, habang papauwi siya galing sa palengke, napansin niya na may lalaking nakatayo sa lilim ng puno sa daan. Tila nakatingin sa kanya, ngunit umiwas ng tingin nang magtagpo ang kanilang paningin. Nang dumating siya sa kubo, agad niyang isinalaysay ito kay Elias. May sumusunod sa akin, Elias. Hindi ko lang alam kung totoo ba o guni-guni ko lang. Hindi ka nagkakamali. Ako man ay may nararamdamang kakaiba. Hindi na ito simpleng kabaryo lang na pakikialam. Parang may hinahanap talaga sila. Simula noon, naging mas mapagbantay si Elias. Tuwing lalabas si Leah, sinisigurado niyang may kasama ito o di kaya'y malapit sa mata ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tinuruan niya itong gumamit ng pito sa oras ng panganib at binigyan ng maliit na kutsilyo na itinago ni Leah sa kanyang baywang. Hindi man nila alam ang buong konteksto ng banta, malinaw sa kanilang damdamin na may mga aninong patuloy na nakamasid at ang katahimikan ng baryo ay panandalian lamang. Isang gabi, habang tahimik silang sabay na nakaupo sa gilid ng kubo, tanaw ang mga bituin, bumulong si Leah. Elias, kung sakaling may nangyaring masama sa akin, huwag mong hayaan na masaktan si Mang Turoy. At ikaw rin, mag-ingat ka. Hindi ko papayagang may mangyari sa'yo. Hindi ngayon, hindi habang ako ang kasama mo. Mahigpit na tugon ng binata. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa ilalim ng mga tala, isang panata ang nabuo. Isang tahimik ngunit matatag na pangako ni Elias sa dalagang hindi niya kilala noon. Ngunit ngayon naging sentro ng kanyang mundo. At habang patuloy ang mga aninong nagmamasid sa dilim, hindi nila alam na ang dalagang pinipilit nilang patahimikin ay unti-unti nang nakakaramdam ng apoy sa kanyang dugo. Isang apoy ng pagkakakilanlan na malapit ng sumiklab. Ang katahimikan ng bukid ay unti-unting nababahiran ng kaba at pasaning, hindi na bago kay Elias. Sa kabila ng niyang tahimik na gabi, ng mga umagang puno ng ulap sa kabundukan, may unos na unti-unting namumuo sa kanyang mundo. Hindi lang sa panganib na bumabalot kay Leah, kundi pati sa lumalalang kalagayan ng kanyang ama. Isang umaga, habang inaalagaan niya ang kambing at naghahanda ng gatas para sa palengke, bigla na lamang siyang tinawag ni Aling Loring. Elias, bilis! Si Mang Turoy! Hindi makahinga! Sigaw ng matanda habang takbo sa paakyat ng buron. Binitawan ni Elias ang kanyang ginagawa at agad na tumakbo papasok sa kanilang kubo. Nakita niya ang amang namumutla, pigil ang paghinga at tila ba nilalamig ang buong katawan. Tay, sandali lang! Lalakad tayo papuntang klinika, nanginginig na sabi niya habang kinukumot ang katawan ng matanda. Ngunit malayo ang klinika mula sa kanilang lugar. Kinailangan pa nilang sumakay ng habal-habal at tumawid sa 2 barangay para lamang makarating sa health center. Doon, kinumpirma ng nurse na kailangan ng mas matinding gamutan si Mang Turoy. Posibleng tuberculosis ang iniindang karamdaman. Dapat po siyang makapagpa-confine sa municipal hospital para sa masusing gamutan. Kailangan din ng x-ray at maintenance medicine, sabi ng nurse. Tumango si Elias, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Saan siya kukuha ng malaking halaga?
Wala silang ipon at ang kinikita nila sa pagbebenta ng gatas ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pagkain. Hindi rin sapat ang kita sa hinabing produkto ni Leah. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagluluto ng sinabawang kalabasa si Leah, lumapit si Elias sa kanya at hindi na napigilan ang pagbuntong hininga. Leah, kailangan nating maghanap ng mas malaking paraan para kumita. Hindi sapat ang kinikita natin. Kailangan ni tatay ng mga gamot at baka kailangan din siyang ipa-confine. Tahimik na tumango si Leah. Tutulungan kita, Elias. Kaya ko. Kung kailangan kong maglako sa malalayong baryo, gagawin ko. Hindi ako pwedeng tumambay lang habang ganito ang nangyayari sa pamilya mo. Kinabukasan, bit-bit ang ilang piraso ng hinabing bag, coin purse at mga souvenir na gawa sa niyog. Lumibot si Leah sa mga karatig barangay. Ang mga produkto ay hindi pangkaraniwang handmade items lamang. May estilo at pagiging elegante sa kanyang pagkakagawa. Bagay na agad napansin ng ilang turistang naroroon. Sa loob ng isang linggo, umangat ng bahagya ang kita nila. Minsan ay sinamahan siya ni Elias sa bayan at nagsimula silang magbenta sa labas ng simbahan tuwing linggo. Ang dating payak na negosyo ay unti-unting nagiging kaaya-ayang alternatibo sa mga bisita. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng lahat. Si Rosing, na matagal ng tahimik na nasasaktan sa unti-unting paglalapit nina Elias at Leah, ay nagsimulang maging lantad sa kanyang selos. Ano pa ba ang kulang sa akin, Nay? Tanong niya sa kanyang ina habang naglalaba. Bata pa lang kami ni Elias, ako na ang kasama niya. Ako ang nag-alaga sa tatay niya minsan. Ako yung laging andyan. Pero ngayon, dahil lang sa isang babae na hindi alam kung sino siya, ako na ang tilang hindi kilala. Anak, hindi mo maipipilit ang puso ng tao. Kung talagang para sa'yo si Elias, babalik at babalik siya, payo ng ina. Pero sa puso ni Rosing, naninikip ang damdamin. Hindi niya matatanggap na mawala si Elias sa kanya nang ganoon na lamang. Isang hapon, sinubukan ni Rosing ang huling baraha. Hinintay niyang mag-isa si Elias sa palengke habang si Leah ay nasa bayan. Lumapit siya at tinawag ito. Elias, simula ni Rosing, may gusto sana akong sabihin. Tumango lang si Elias habang nag-aayos ng bote ng gatas. Matagal na kitang mahal. Hindi ko man sinasabi, pero alam mo yon. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagkakataing tinulungan ko kayo ni Mang Turoy, ginawa ko yon dahil mahal kita. Napatingin si Elias sa kanya. Tila ba isang parte ng kanyang pagkatao ay umunawa sa sakit ng kaibigan, pero hindi niya kayang pumasok sa isang damdaming hindi niya pinili. Rosing, pasensya ka na. Ayokong paasahin ka. Hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Kaibigan kita. At sana manatili kang ganon sa buhay ko. Mahinahong sagot ni Elias. Napayuko si Rosing. Hindi na niya napigilan ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Elias at nagtanong, "Siya ba talaga? Yung babae na hindi mo alam kung sino siya?" Hindi sumagot si Elias, ngunit ang katahimikan niya ang siyang naging pinakamatinding kumpirmasyon. Sa kabilang banda, si Leah ay lalong nahuhulog sa lalaking walang pag-aalinlangang tinanggap siya sa kabila ng kawalang alam sa sarili. Sa gabi, habang nag-aalada siya kay Mang Turoy na nakahiga sa banig, marahan itong pinupunasan ang pawis sa noo ng matanda. "Pasensya ka na, Hija, kung sayo pa ako naging pabigat." Mahinang sabi ni Mang Turoy, "Hindi po kayo pabigat. Kung hindi po dahil sa inyo at kay Elias, baka wala na ako ngayon. Gagawin ko po ang lahat para kahit papaano makabawi sa inyo," sagot ni Leah habang pinipigil ang luha. Ang damdamin ni Leah ay hindi na lamang pagkilala ng utang na loob. Ito na ay isang matibay na pagmamahal sa pamilyang naging tahanan niya sa panibagong simula ng kanyang buhay. At kay Elias, isang damdaming higit pa sa pasasalamat ang unti-unting sumisibol. Ngunit sa gitna ng muling pagbangon, isang liham ang dumating sa kanilang kubo, isang liham mula sa munisipyo. Iniabot ito ng isang opisyal habang si Elias ay nagsusukat ng bagong lambat. "Elias de la Peña, ikaw ba ito?" "Opo, ako po. Inihahatid ko ang abisong ito. May mga negosyanteng nais bumili ng lupa sa inyong bahagi ng bundok. Nais po nila kayong kausapin para sa negosyasyon."
Napahunot ang noo ni Elias. Hindi kami interesado. Hindi ko ibebenta ang lupa ng pamilya ko. Wala po akong autoridad para dyan. Ako lang po ang tagapagdala ng sulat, sabi ng opisyal bago umalis. Sa pagbabasa niya ng liham, mas lalong nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Hindi ito pangkaraniwang sulat. Ang pagkakasulat, ang tono at ang nilalaman nito ay tila nagpapahiwatig ng banta kaysa sa alok. At sa likod ng mga salitang formal, ramdam niya ang aninong muli na namumuo sa kanyang paligid. At sa mga susunod na araw, sa likod ng bawat pangiti, sa bawat sigla sa merkado, at sa bawat panibagong paghakbang ni Leah sa kanyang bagong mundo, naroroon ang panganib na tila dumarating na muli. Tahimik man ito ngunit papalapit, unti-unti, walang ingay, tulad ng isang aninong hindi matukoy, ngunit tiyak ang layunin. Lumipas ang ilang araw mula nang matanggap ni Elias ang liham mula sa munisipyo tungkol sa nais bumili ng kanilang lupain. Sa unang tingin, tila isa lamang itong karaniwang negosyong may balak magpa-develop ng resort sa gilid ng bundok. Pero para kay Elias, may kakaiba sa paraan ng pagkakaabot ng liham. Masyado itong direkta, masyadong tiyak sa kanilang lokasyon, at higit sa lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng interes sa lupaing iyon. Isang hapon habang nagpapastol, nilapitan siya ng dalawang lalaking pormal ang bihis, ngunit may paningin na tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Elias de la Peña? Tanong ng isa. Malamig ang tono. Ako nga, ano pong kailangan ninyo? Sagot niya habang hawak ang tungkod at patuloy na pinagmamasdan ang mga kambing sa paligid. Galing kami sa isang kumpanya na nais bilhin ang lupang ito. Maganda ang alok, doble sa kasalukuyang market value. Naiintindihan namin na wala kayong titulo, pero may karapatan kayong magbenta bilang long-time occupant. Mahinaong paliwanag ng isa. Hindi ako interesado. Pasensya na. Hindi ko ibebenta ang lupang ito. Mariing sagot ni Elias habang tila bumigat ang paligid. Nagtingina ng dalawang lalaki. Sayang, sana'y hindi na tayo umabot sa mas mahirap na usapan, Elias. Mabigat ang panahon sa mga ayaw makipagtulungan. Umalis ang mga lalaki at iniwan siyang tila nilalamig sa ilalim ng araw. Napatingin siya sa bundok, ang parehong lugar na tinakbuhan niya bilang bata kapag nalulungkot. Ang lupaing pinagpatubuan ng kabuhayan ng kanyang ama, ang lugar kung saan niya tinanggap si Leah. Hindi siya basta-basta susuko. Nang gabing iyon, tibinahagi niya kay Leah ang nangyari. Pinipilit nilang bilhin ang lupa, parang may ibang motibo. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ani Elias habang pinapalitan ang benda sa paa ng kanyang ama. Bakit hindi ka magreklamo sa munisipyo? Tanong ni Leah habang iniaabot ang maliit na garapon ng langis. Hindi ganoon kadali. Kung may koneksyon sila sa lokal na opisina, baka mas mapahamak lang tayo, sagot niya. Ayokong mapunta sa panganib si tatay, pati ikaw. Nagkaroon ng katahimikan. Sa maliit nilang tahanan, naroon ang bigat ng banta at ang takot na isang araw gising na lang sila at wala na silang karapatan sa lupaing pinangarap nilang protektahan. Hindi nagtagal, nag-umpisan lumaganap ang takot sa paligid. Isang gabi, nawala ang isa sa mga kambing ni Elias. Kinabukasan, natagpuan itong patay, may hiwa sa tiyan at nakatali ang mga paa. Isa itong babala, mahinang sambit ni Elias habang nakatingin sa karumal-dumal na tanawin. Hindi ito gawa ng mababangis na hayop. Tao ang may gawa nito. Nagsimulang mawalan ng tulog si Elias. Madalas na siyang gising sa gabi. Hawak ang gulok habang nagbabantay sa paligid ng bahay. Pinag-igting din niya ang seguridad ng bakuran, naglagay ng bitag at sinabihan ang mga kapitbahay na magmatyag. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leah ay nagdesisyong maging mas aktibo. Inumpisahan niyang kausapin ang mga karatig baryo at sinubukang makuha ang simpatiya ng iba pang nakatira sa gilid ng bundok na tinatarget din ng mga gustong bumili ng lupa. Gamit ang kanyang galing sa pakikipagkapwa, nakaipon siya ng mahigit 15 pirma mula sa mga pamilya na tumangging magbenta. Hindi tayo dapat matakot, sabi niya isang hapon sa isang pulong ng mga residente. Ang lupaing ito ay pinagyaman ng ating pawis at dugo. Hindi nila kayang bilhin ang dignidad natin. Ngunit sa kabila ng tapang, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari.
Isang gabi habang pauwi si Leah mula sa bahay ni Aling Loring kung saan siya nakipagtagpi ng tela, may humarang sa kanya sa gitna ng madilim na daan, isang lalaking may takip ang mukha. "Sumama ka sa akin, wala akong balak manakit kung makikinig ka." Bulong ng lalaki habang hawak ang braso ni Leah. Napakawala siya ng sigaw. Isang malakas, matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tumakbo siya papalayo pero natapilok sa batuhan. Mabilis lumapit ang lalaki, ngunit bago ito makalapit muli, biglang may lumundag mula sa dilim. Si Elias, hawak ang kanyang gulok. Walang pag-aalinlangang sumugod at tinaga ang hangin sa pagitan nila. "Umalis ka bago pa kita mapatay," sigaw niya. Mabilis tumakbo ang lalaki papalayo. Umahangos si Elias habang yapap si Leah na nanginginig sa takot. "Hindi ko alam kung anong nangyari. Elias, parang talagang gusto nila akong mawala," bulong ni Leah habang umiiyak sa kanyang balikat. Kinabukasan, nagpa siya si Elias na ituro kay Leah ang ilang survival skills. Inisa-isa niya ang mga pasikot-sipot sa kagubatan, ang mga daan kung saan pwede siyang pumatas, at ang mga senyales kung paano malalaman kung may sumusunod sa kanila. "Hindi kita pababayaan, hindi habang may lakas pa ako," sabi ni Elias habang inaabot ang isang simpleng kutsilyong pamatong kay Leah. "Itago mo ito, gamitin mo lang kung kinakailangan. Pero mas mahalaga, tumakbo ka." Tanggap ni Elias na kahit paanong kabutihan ang gawin nila, may mga tao talagang hindi titigil hanggat hindi sila naaabot. Pero hindi niya hinayaang malugmok sa takot si Leah. Sa halip, tinuruan niya ito maging matatag, hindi lang para sa sarili kundi para sa kanila ni Mang Turuy at sa lupang iniingatan nila. Sa kabila ng takot, unti-unti nang bumabalik ang ilang alaala ni Leah. Hindi buo, hindi malinaw, ngunit may mga iglap sa kanyang panaginip kung saan nakikita niya ang sarili sa isang hardin, hawak ang isang matandang lalaki sa kamay. May swing sa ilalim ng puno ng mangga at isang matandang babae na laging nakaitim ngunit may mabait na ngiti. "Elias, sa palagay mo ba, mayaman ako dati?" minsang tanong niya habang nakatitig sa kawalan. "Hindi ko alam." "Pero kahit sino ka man noon, mas mahalaga kung sino ka ngayon. At sa paningin ko, ikaw si Leah, ang babaeng matapang, may malasakit at marunong lumaban," tugon ni Elias. At habang ang gabi ay muling bumalot sa buong baryo, may bagong tahimik na panata ang isinulat sa puso ni Elias, na kahit ano paman ang kahinatnan ng kanilang paglalaban, hindi siya kailanman lalayo sa babaeng itinakdang dumating sa kanyang mundo sa gitna ng apoy. Sa halip, handa siyang sumulong kahit sa gitna ng panganib at pagkalimot. Isang gabi, payapa ang paligid sa gilid ng bundok. Tahimik ang mga kuliglig at tanging tunog ng hangin sa mga dahon ang bumabalot sa paligid. Sa lilim ng punong akasya, nakaupo si Elias at si Leah, magkatabi sa isang panig na itinupit inilatag sa damuhan. Bitbit ni Elias ang kanyang lumang gitara, bagamat sintonado na ang ilang kwerdas. Naging bahagi ito ng kanyang kabataan, kung saan natutunan niyang awitin ang mga luma at simpleng kanta ng baryo. Habang pinipitik niya ang mahihinang nota, pinagmamasdan naman ni Leah ang langit na may kaunting ulap at ilang bituing pilit sumisilip. Tahimik ang kanilang sandali, ngunit puno ng damdamin. "Hindi ko inakala na marunong kang tumugtog," wika ni Leah habang nakangiting nakatanaw sa gitara. "Kaunti lang," sagot ni Elias. "Kapag wala akong makausap, ito ang kaibigan ko. Mas madalas nitong naiintindihan ang nararamdaman ko kaysa sa ibang tao." Napangiti si Leah. "Maswerte ako't naging kaibigan mo ako." Hindi na sumagot si Elias. Sa halip, huminga siya ng malalim, inilapag ang gitara at tumingin sa babaeng ilang buwan nang bahagi ng kanyang mundo. Isang estrangherong ngayon ay tila laman na ng bawat tibok ng puso niya. "Leah," bulong niya, "may matagal na akong gustong sabihin." Tumigil sa paghinga si Leah. Napansin niyang nanginginig ng bahagya ang tinig ni Elias. "Hindi ko alam kung tama ang panahon, pero gusto kong maging tapat. Araw-araw kitang kasama. Nakita ko kung paano mong inalagaan si tatay, kung paano mo pinilit bumangon kahit wala kang alaala. Hindi mo kami tinuring na ibang tao, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ko." Nagkatitigan sila.
Sa mata ni Elias, naroon ang kabuuan ng damdaming matagal niyang itinago. Sa mata naman ni Leah, may halong pagkagulat at pag-amin na sa puso niyang gulong-gulo, tanging si Elias lamang ang naging gabay. Elias, halos pabulong na wika ni Leah, hindi lang ikaw ang may nararamdaman. Matagal ko na ring pinipilit itanggi dahil iniisip kong baka isang araw, bumalik ang alaala ko at malaman kong may iniwan ibang damdamin. Pero sa bawat pagmulat ko ng mata, ikaw lang ang nandyan. Napapikit si Elias at bahagyang ngumiti. Wala nang ibang salita. Ang mga tingin nila ay tila musika na lamang ang nagsasalita. Unti-unti, magkahawak nilang inilapat ang mga kamay. Mahinahon, walang pagmamadali, ngunit puno ng pangakong hindi madali, ngunit totoo. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit silang dalawa. Hindi man nagbago ang takbo ng buhay. Pagpapastol, pagtitinda, pag-aalaga kay Mang Turoy. Ngunit naging mas gaan sa kalooban ang lahat. Para kay Elias, parang may panibagong layunin ang bawat paggising. Para kay Leah, ang pagkilala sa sarili ay hindi na kasing bigat ng dati, sapagkat kahit ano pa man ang kanyang pinanggalingan, narito si Elias na tanggap siya. Dumating ang pista ng baryo, isa itong malaking selebrasyon na taon-taon ay inaabangan ng mga residente. May mga palaro, parada at gabi ng kultura. Sa taong ito, si Leah ang napiling mag-coordinate ng isang maliit na exhibit para sa mga produktong hinabi ng kababaihan ng barangay. Maganda tong ginawa mo, Leah, papuri ni Kapitan Bayani habang tinitingnan ang mga bagong disenyo. Salamat sa pagsama mo sa kababaihan sa paggawa ng mga ito. Ngumiti si Leah. Hindi lang po ito para sa kabuhayan. Para rin po ito sa pagkakaisa at para mas kilalanin tayo ng mga bisita. Dumami ang mga dayong dumalo sa pista. Kabilang dito ang ilang turista at mamimiling taga Maynila. Isang mamamahayag ang lumapit kay Leah at hiningan siya ng panayam para sa isang lokal na dokumentaryo. Excuse me po, pwede po ba kayong ma-interview? Napakaganda po ng proyekto nyo, ani ng reporter. Tumango si Leah. Tinanguan din siya ni Elias mula sa di kalayuan, proud sa kanyang ginagawa. Leah, ano po ang nagtulak sa inyo na tulungan ang mga kababaihan rito sa baryo? Sumandali siyang napaisip. Siguro dahil naramdaman kong kabilang ako sa kanila. Kahit hindi ko kilala ang sarili ko sa kabuuan, alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang taong gustong magsimula ulit. Ang panayam na yon ay naipalabas sa isang regional channel at agad itong umani ng reaksyon. Hindi pa man natatapos ang pista, may mga tao na ang naghahanap sa pangalan niyang Leah. Partikular na ang isa sa mga taga Maynila na tila pamilyar sa kanya. Isa sa mga ito ay ang yaya niyang si Aling Nida, na nang makita siya sa segment ay halos himatayin sa gulat. Siya yon, si Dayan, ang batang akala naming patay na. Sigaw ni Aling Nida habang pinapapanood sa anak ang clip sa telepono. Habang nangyayari ito sa Maynila, sa Tanay naman ay tila namumuo ang panibagong pangamba. Muling nakita ni Elias ang parehong SUV na umikot noon sa baryo. Sa pagkakataong ito, may dalawa pang bagong mukha na tila pamilyar sa kanyang nakita dati. Mga taong pinilit nilang kalimutan matapos ang unang tangkang pagdukot kay Leah. Leah, mag-ingat ka, paalala ni Elias nang ikwento niya ang nakita. Hindi na sila titigil. Ano? Tanong ni Leah, hawak-hawak ang locket na minsang natagpuan niya sa bulsa ng kanyang lumang damit. Hindi ko alam kung sino talaga ang mga yon, pero kailangan nating maging handa. Gusto ko kung dumating ang oras na bumalik sa'yo ang lahat ng alaala mo, talam mong kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kita. Namula ang mata ni Leah, ngunit pinilit niyang ngumiti. At kahit bumalik pa ang lahat ng alaala, ikaw pa rin ang pipiliin ko, Elias. Ang pista ay nagtapos sa isang gabi ng kasiyahan, sayawan at fireworks. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tugtugin, may mga matang nakamasid, may mga planong nang binubuo, at may mga taong hindi matatahimik hanggat hindi na ibabalik ang yaman na para sa kanila. Ngunit sa puso ni na Elias at Leah, isang bagay ang mas malinaw pa sa ilaw ng mga paputok sa langit. Na anumang pagsubok ang kaharapin nila, ang pagmamahal na nabuo sa gitna ng kawalan ay sapat na pananggalang.
Panandalian man ang kapayapaan ng gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, isang panibagong kabanata ng pag-ibig ang sinimulan. Isa na hindi kailanman nabubura kahit sa pagbabalik ng alaala. Isang linggo makalipas ang pista ng baryo, umaga pa lamang ay may mga businang pumukaw sa katahimikan ng kabundukan. Isang puting van ang huminto sa harap ng palengke. Mula rito ay bumaba si Aling Nida, bitbit ang lumang album ng larawan at may kasamang dalawang kasambahay ng pamilyang Belmonte. Tila may pinaghandaan itong misyon at sa kanyang puso, hindi niya hahayaang mawala na naman ang batang inalagaan niyang parang sariling apo. "Excuse po, ma'am," tanong ng isang ale sa palengke. "May hinahanap po ba kayo?" "Opo anak, may babae po akong kailangang makita." Ang tawag daw sa kanya rito ay Lia. May tindang mga gansilyo at bag na gawa sa abaka. Agad itinuro ng ale ang direksyon ng tahanan ni na Elias. "Doon po sa dulo, yung may puno ng kaimito. Makikilala niyo siya agad. Maganda, mahinhin, pero hindi taga rito noon." Aling Nida ay humakbang na parang pinapaspas ng panahon. Sa bawat metro ng kanyang paglalakad, bumibilis ang tibok ng puso niya. Kasama niya ang litrato ni Dayan noong 7 taong gulang ito at ang lumang panyo na ibinigay sa bata noong huli silang nagkita. Pagdating niya sa tapat ng bahay, natanaw niyang may babaeng naglalaba sa gilid ng kubo. Sa unang tingin pa lang, halos napaluhod si Aling Nida. "Dayan," bulong niya. Napalingon si Lia, nagtatakang sino ang matandang nakatayo sa harap niya na tila may luha sa mga mata. "Magandang umaga po. May kailangan po ba kayo?" Lumapit si Aling Nida. Nanginginig at dahan-dahang inilabas ang larawan. "Ikaw ba ito?" tanong niya. Tinitigan ni Lia ang larawan. Isang batang babae nakangiti, may hawak na laruan. May marka sa ilalim ng kanang tenga. Kaparehong-kapareho ng sa kanya. Napaatras siya. "Ako ba to?" "Kilala mo ako, anak." Si Yaya Nida. "Ako ang nag-alaga sa'yo simula sanggol ka pa lang. Anak ka ni Angela Belmonte. Apo ka ni Don Rafael Belmonte." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi malaman kung uupo o tatakbo. Tila sinabayan ng hampas ng hangin ang biglaang pagbaha ng mga alaala. Ang swing sa ilalim ng puno, ang mga rosa sa hardin, ang matandang lalaking laging nakangiti sa kanya. Lahat ay biglang nabuo. Naalala ko, mahinang sambit ni Liha habang hawak ang ulo. Yung kwintas ko, yung swing, yung kwartoong kulay rosas. Dumating si Elias, hawak ang balde ng tubig mula ilog at bumumad sa kanyang eksena. Si Lia ay nakaupo sa lupa habang yakap-yakap ni Aling Nida. Tila hindi siya agad nakagalaw. Nang makita siya ni Lia, agad itong tumayo. "Elias, totoo pala, ako si Dayan Belmonte. Apo ako ng isang bilyonaryo." Tahimik si Elias, tila may tumusok sa kanyang dibdib. Alam niyang isang araw ay darating ang sandaling ito, ang pagbabalik ng alaala ni Lia. Ngunit hindi siya handa sa bigat ng katotohanang kasama nito. "Anong ibig sabihin nito?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Elias, ikaw ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako. Pero ngayon, kailangan kong bumalik sa Maynila. May pamilya akong naghihintay. May mga tanong na kailangan kong sagutin." Napatingin si Elias sa lupa. Hindi niya masabi kung masaya ba siya para kay Lia o kung nagsimula na ang pagkakahiwalay nilang hindi na maiiwasan. Si Mang Turoy, na noon ay nakasilip mula sa loob ng kubo, ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang kanyang anak. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sa baryo ang convoy ng mga sasakyan mula sa Belmonte Estate. Mismong si Don Rafael ang bumaba mula sa itim na SUV. Halos hindi makalakad, bit-bit ang baston, ngunit may apoy sa mga mata. Habang papalapit si Dayan, mayo'y muling tinatawang sa tunay niyang pangalan sa matanda. Parang bumalik ang lahat ng nawala. Naglapat ang kanilang mga kamay at napahagulgol si Don Rafael. Ikaw nga, apo ko. Salamat, Diyos ko." Napaiyak din si Dayan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may paningin siyang hinahanap. Ang lalaki sa gilid ng kubo, tahimik na nakasandal sa poste, hindi lumapit. Si Elias, "Lolo," bulong niya habang yakap ang matanda. "Babalik ako, hindi ko kayang basta nalang lumisan sa buhay na naglingtas sa akin."
Ngunit bago siya makasagot pa, inakay na siya ng mga kasamahan ng pamilya abalik sa sasakyan. Ipinangako ni Don Rafael na dadalhin siya sa ospital, ipapasuri at sa tamang panahon ay ipapasa sa kanya ang lahat ng karapatan bilang tagapagmana. Bago siya sumakay, lumapit siya kay Elias. Hindi niya alam kung paano magsimula. Pareho silang hindi makatingin ng diretsyo. Elias, salamat. Hindi ko kailanman malilimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Tumango lamang si Elias. Pilit ang ngiti. Ang mahalaga, ligtas ka na. At ikaw, kumusta ka naman kapag wala na ako? Sanay naman akong maiwan, pero kung sakali mang may pagkakataon, bumalik ka. Babalik ako, sagot ni Dayan. Pangako. At habang papalayo ang mga sasakyan, naiwan si Elias sa paanan ng bundok, hawak ang lumang panyo ng kanyang ina. Ang parehong panyong iniabot niya kay Leah noong una itong mawalan ng pag-asa. At ngayon, iyon ang hawak niya muli habang pinagmamasdan ang paglalakbay ng babaeng minsang walang pangalan at ngayoy muling bumalik bilang Dayan Belmonte, tagapagmana ng isang yaman na hindi niya pinangarap ngunit isinilang para sa kanya. Sa tahimik na gabi habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang mukha, alam ni Elias sa puso niyang iyon na ang pinakamahalagang yaman ng lahat ay ang pagkakataong minahal niya ang isang taong hindi niya inaasahang dadating at na kahit sandali, naging kanya ito. Mula nang bumalik si Dayan sa Maynila, tila may nabutas sa tahimik na ritmo ng buhay sa paanan ng bundok. Sa unang gabi ng kanyang pag-alis, tila mas malamig ang hangin, mas tahimik ang gabi, at mas mahaba ang katahimikan sa paligid ni na Elias at Mang Turoy. Sa kubong dati puno ng mga tawa, tinig at kwentuhan, ngayon ay tanging tunog ng kawayan sa bubong at alingaw-ngaw ng nakaraang alaala ang nangingibabaw. Nakatulala si Elias habang nililinis ang pinagkainan. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Mang Turoy, may hawak na lumang aklat ng panalangin. Anak, mahinang wika ng matanda, alam kong mahal mo siya. Hindi sumagot si Elias. Tumango lang siya, pilit na pinipigil ang pagsikip ng dibdib. Hindi lahat ng mahal natin mananatili sa piling natin. Pero ang totoo niyan, minsan sapat na ang mahalin mo lang sila kahit wala sila sa tabi mo. Dagdag pa ni Mang Turoy habang pinagmamasdan ng kanyang anak na tila pinipilit ang sarili sa pagiging matatag. Kinabukasan, sa pagbalik ni Elias sa pastulan, tila ba nabawasan ang bilang ng mga kambing. Naisip niyang baka naputol ang lubid ng isa o dalawa sa kanila, ngunit sa totoo lang, mas naramdaman niyang may nawala sa mas malalim na paraan. Isang bahagi ng sarili niyang nakasanayang mundo ang nawala. Isang linggo ang lumipas at isang sulat ang dumating mula sa lungsod. Luma ang papel, perlas ang tinta at masinsin ang pagkakasulat. Binasa ni Elias ito ng paunti-unti. Ang sulat ay mula kay Dayan. Elias, hindi ko alam kung paano uumpisahan ang liham na ito. Marami akong gustong sabihin, pero tila kulang ang salita sa bawat damdaming pilit kong pinipigil. Simula nang bumalik ako sa tahanan ng aking lolo, para akong ibinalik sa panaginip na hindi ko maalala. May yaman, may luho, may pangalan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang laging nasa isip ko ay ang araw-araw na pagtulong natin kay Tatay Turoy, ang paghahabi ko ng bag habang nakikinig ka sa radyo at ang bawat tingin mo sa akin na hindi kailanman nagtanong kung sino ako kundi tinanggap kung ano ako. Binasa ni Elias ang sulat sa ilalim ng punong akasya kung saan sila unang nag-usap ni Leah tungkol sa kanyang alaala. Sa kanyang dibdib, tila may malamig na hangin na muling humaplos. Ito ang alaala ng babaeng nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Sa huling bahagi ng liham, may hinihiling akong isang araw, makapiling ko kayong muli. Kung papayagan ng panahon at ng puso mo, gusto kong bumalik. Pero sa ngayon, kailangan kong tuparin ang obligasyong iniwan ng aking ina. Ang panagutan ang pangalan ng pamilyang hindi ko pinili, pero bahagi ko. Habang ginagawa ko ito, dalangin kong manatili kang matatag. Salamat sa lahat, Elias. Salamat sa pagmamahal na hindi humingi ng kapalit. Sa pagbasa niya ng huling linya, napatingin siya sa kalangitan.
Isang ngiti ang pilit gumuhit sa kanyang labi. Hindi man niya alam kung kailan ito muling babalik. Alam niyang may bahagi si Leah, si Diane, na naiwan sa bundok na ito. Sa kanilang kubo, sa kanyang puso. Sa parehong araw na iyon, dumating si Kapitan Bayani sa bahay nila Elias. May mga bagong dating galing sa munisipyo. Naghahanap pa rin ng lupang ibebenta para sa proyektong minahan. Pero ito ang maganda, may sulat mula sa abogado ng mga Belmonte. Humiling daw si Diane na ipahinto muna ang proyekto sa buong kabundukan. May iniutos daw siyang moratorium habang inaaral ang epekto sa komunidad. Hindi mapapaniwala si Elias. Siya ang gumawa niyan? Oo, at mukhang may plano siyang protektahan ang lugar na ito. Ikaw raw ang gusto niyang kausapin tungkol sa posibleng alternatibong livelihood program. Gusto raw niyang bumuo ng kooperatiba ng mga pastol at manlilikha. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Diane, naramdaman ni Elias na hindi lang alaala ang iniwan nito, kundi posibilidad. Isang pinto ang bukas para sa lahat ng naiwan sa kabundukan. Gabi na nang muling sumiklab ang usapan sa baryo tungkol sa babaeng galing Maynila na nakahanap ng sarili sa bukid. Ngunit para kay Elias, hindi lang si Diane ang nagbago, pati siya. Sa pagitan ng mga turok ng damdamin at mga sandaling inakalang wala na siyang kahawak, natuto siyang tanggapin ang katotohanang ang tunay na pagmamahal ay hindi humihiling na manatili ang minamahal. Minsan ang pinakamatinding pagmamahal ay ang hayaang lumipad ang taong mahal mo kahit mas gugustuhin mong manatili siya sa iyong piling. Isang gabi, dumaan sa kubo si Aling Loring, dala ang lumang damit ni Diane na naiwan bago ito umalis. Inabot niya ito kay Elias. Anak, baka gusto mong itago ito. Alaala mo yan. Tiningnan ni Elias ang damit, isang simpleng blusa na may natirang sinulid sa manggas. Amoy ni Leah. Hinawakan niya to at tahimik na umupo sa gilid ng kubo, tanaw ang bituin sa itaas. Pabalik siya, Nay, mahinang bulong niya. Kung hindi man agad, sa tamang panahon. Sagot ni Aling Loring habang tinatapik ang balikat niya. At sa mga susunod na linggo, bumalik ang dating ritmo sa buhay ni Elias. Nagpatuloy siya sa pagpapastol, sa pagtitinda, sa pag-aalaga kay Mang Turoy. Ngunit ngayon, bawat araw ay may layunin. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pangarap. Alam niyang may isang babaeng nasa lungsod, hindi lang tagapagmana ng yaman, kundi tagapag-ingat ng alaala ng bundok na ito at ng pagmamahal na sumibol dito. At sa isang sulok ng lungsod, sa isang balkonaheng may tanawing lungsod na puno ng ilaw, nakatayo si Diane. Hawak ang larawan nila ni Elias na lihim niyang ipinakuha mula sa isang litratistang nakasama nila sa pista. Babalik ako, bulong niya sa sarili, dahil hindi ko iiwan ang mundong unang kumilala sa akin, bago pa ako maging si Diane Belmonte. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nakapagpundar si Diane ng muling tiwala sa mundo ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pananatili sa Belmonte Estate. Sa likod ng marangyang tahanan, mamahaling damit at alahas, unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa pader ng kanyang mundo. Bitak na dulot ng mga taong matagal nang namumuno sa kumpanya ng kanyang lolo. Mga taong ayaw siyang tanggapin bilang tagapagmana at higit sa lahat, ayaw ng pagbabago. Hindi ba't masyado pang bata ang apo mo, Don Rafael? Tanong ni Greg Samaniego sa isang pagpupulong ng board habang tahimik na pinagmamasdan ni Diane ang kilos ng mga kasama. Bata siya, oo, pero hindi siya pipitsuging tagamasidlang. Ako mismo ang magpapatunay na siya ang legal na tagapagmana ni Angela. At kung may mga ngahas na balewalain yon, ako ang haharap, mariing tugon ng matanda. Pero hindi siya lumaki sa mundong ito. Baka hindi niya maiintindihan ang daloy ng negosyo. At saka, wala pa tayong sapat na ebidensyang siya nga talaga si Diane. Wala siyang birth certificate, record ng edukasyon, kahit fingerprint, sabat ni Greg. Ang pinsang sabik na pamunuan ang imperyo sa ilalim ng sariling pangalan. Dito na tumayo si Diane, diretso ang likod, at kitang-kita ang pagbabago sa kanyang pindig. Hindi na siyang mahinhin at takot na Leah mula sa bundok, kundi isang babaeng alam ang kanyang pinaninindigan. Kung hindi ako ang tagapagmana, bakit kayo natatakot na managot? Kung wala kayong tinatago,
bakit kayo ang unang tumutol sa pagbabalik ko? Sabay labas ng isang folder. Ito ang resulta ng DNA test mula sa katawan ng nanay ko at sa akin. Isa lang ang maaaring tagapagmana at malinaw sa resulta. Ako yon, tahimik ang silid. Si Don Rafael ay bahagyang ngumiti, ngunit si Greg ay napangiti rin. Hindi ng tuwa, kundi ng pilit na kontrol. Hindi pa rito nagtatapos ang laban, bulong niya sa sarili. Linid sa kaalaman ni Dayan, isang bagong balak ang binubuo ng mga kalaban sa loob ng kumpanya. Isang proyektong sinimulan nila sa Tanay, ang pagbili ng lupa ng mga lokal para sa isang pagmimina, ay may layuning hindi lang komersyal, kundi personal. Ang pagkakaroon nila ng access sa minahan ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi sa kontrol ng buong Belmonte Holdings. Isang gabi, habang hawak ni Dayan ang mapa ng probinsya ng Rizal, napansin niyang kabilang ang lupang kinalakhan ni Elias sa mga secured for development na nakamarka sa confidential file na naipuslit sa kanya ng isang matapat na tauhan ng kanyang lolo. Nanlamig siya. Ito ang lupang gustong angkinin ng mga board members noon pa man. Elias, bulong niya, gusto nilang kunin ang lupa ninyo, hindi dahil gusto nila ng resort, kundi dahil sa laman nito. Baka may mina, baka may tagong yaman, at ayaw nilang malaman mo yun. Kinabukasan, sumakay siya ng sasakyang kasama ang ilang security personnel at dumiretso sa Tanay nang hindi nagpapahintulot ng paabiso. Hindi siya makapaghintay pa. Kailangan niyang masabi agad kay Elias ang totoo. Pagdating niya sa baryo, dumiretso siya sa dating bahay ni na Elias. Nakita niya itong nakayuko, nag-aayos ng lambat sa lilim ng puno. Pagkakita sa kanya, tilang isang pangyayari sa nakaraan ng nabuhay. Dayan, gulat na sambit ni Elias, bumangon agad. Akala ko, huwag ka nang magsalita. Hindi ko kaya tong itago, bulalas ni Dayan habang inaabot ang papel. Pinlano nilang bilhin ang lupa ninyo, hindi dahil gusto nila kayong palisin. May natagpo ang yamang mineral sa ilalim ng mga bundok ninyo. Gusto nila itong itago para sa pansariling interes. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kita sa mukha ni Elias ang gulat, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip na payuko ito, parang sinusukat ang bigat ng balitang kanyang narinig. Alam ko na may kakaiba. Matagal na akong may kutob, pero hindi ko alam na ganito na pala kalalim, aniya. Ipinapaalam ko ito dahil gusto kong ikaw mismo ang tumayo laban sa kanila. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa buong komunidad. Ako na ang bahala sa legalidad. Ikaw ang magiging boses ng mga tao. Pakiusap ni Dayan habang kinukuha ang kamay ni Elias. Hindi ko alam kung kaya ko, tugon niya, tapat. Kaya mo, Elias, dahil ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng lupa, ng tahanan, at ng karapatan. Hindi mo kailangang maging edukado o mayaman para ipaglaban yon. Sa sumunod na mga linggo, naging abala si Dayan sa pagproseso ng legal na pagpapatigil sa proyekto. Umarap siya sa korte upang hilinging ibasura ang mga permit na inilabas ng ilang tiwaling opisyal. Kasabay nito, itinayo niya ang Belmonte Rural Integrity Project, isang inisyatibo para tulungan ang mga lokal na magsasaka at pastol na mapanatili ang kanilang mga lupain. Elias, ikaw ang uupo bilang community representative. May grant akong inilaan para sa kooperatiba ng mga pastol. Bibigyan kayo ng training, kagamitan at access sa merkado sa Maynila. Hindi nakasagot agad si Elias. Tumitig siya sa mga dokumentong hawak ni Dayan. Pagkatapos sa kanyang ama na noon ay pinagmamasdan sila mula sa bintana ng kubo, may ngiting payapa. Tatanggapin ko to, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa lupang ito, wika niya. At kahit anong mangyari, di ko hahayaan na lamunin ng ganit ang pinaghirapan ng aming mga ninuno. Ilang linggo pa ang lumipas at sa tulong ng ebidensya, testimonya at media coverage, napalayas si Greg Samaniego at ang ilang board members sa pamunuan ng kumpanya. Si Dayan ay formal nang iniluklok bilang CEO, habang si Don Rafael ay tuluyang nagretiro. Buo ang loob na ang kanyang apo ang magpapatuloy ng pamana ng kanilang pamilya. Ngunit higit sa lahat, isang pangarap ang nagkatotoo, ang pangarap na hindi lang mailigtas ang isang babae mula sa sunog ng sasakyan,
kundi ang mailigtas ang isang bayan mula sa sunog ng kasakiman. At sa puso ni Elias, isang apoy ang hindi kailanmang namamatay, ang pag-ibig na sinamahan ng dangal at paninindigan. At sa puso ni Dayan, malinaw ang layunin. Sa bawat yaman at titulo na taglay niya, isa lang ang pinakaiingatan niya. Ang simpleng lalaking minsan ay yumakap sa kanya nang walang tanong, walang pagdududa, at walang hinihinging kapalit. Isang buwan matapos ang tagumpay sa laban para sa lupa sa Tanay, abala si Elias sa pag-organisa ng bagong kooperatiba ng mga pastol. Araw-araw ay abala siya sa pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng baryo, pagtanggap ng mga kagamitan mula sa Belmonte Rural Integrity Project at pagtuturo ng basic record keeping sa mga kasamahang hindi marunong magsulat. Sa kabila ng abalang ito, hindi maikakailang may bahagi sa kanyang puso na tila may kulang. Wala si Dayan. Mula nang bumalik ito sa Maynila upang personal na pamunuan ang Belmonte Holdings, mas naging madalang na ang komunikasyon nila. Panandalian lamang ang mga sulat at kadalasang formal, update sa proyekto, summary ng grant, proposal ng training schedules. Hindi niya alam kung ito ba'y bahagi ng normal na agos ng bagong responsibilidad ni Dayan o kung ito'y senyales ng unti-unting paglayo. Isang araw, habang siya'y nagkakape sa labas ng barangay hall, lumapit si Rosing, may bitbit na paninda. Likas pa rin ang pagiging palakaibigan ni Rosing, ngunit matagal na rin silang hindi nagkausap ng matagal. Elias, bungad nito habang inaabot ang bayong. Ipinadala ko na sa kooperatiba yung bayabas ko. Pwede mo nang i-record sa bagong ledger nyo. Oo, salamat Rosing. Malaki ang tulong mo sa team. Sagot niya habang isinusulat ang pangalan nito. Tahimik ang sumunod na sandali bago muling nagsalita si Rosing. Kumusta na kayo ni Dayan? Napatingin si Elias, bihira na kaming magkausap. Alam mo, minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung galing siya sa ibang mundo, mahirap talagang magsalubong kayo sa dulo. Ani Rosing, may bahid ng pangunawang may sariling sakit. Alam ko, pero hindi pa ako sumusuko. Sagot ni Elias, sabay abot ng kape sa kanya. Habang patuloy si Elias sa kanyang mga gawain, si Dayan naman ay abala rin sa Maynila. Ngunit hindi lang ang kumpanya ang bumabalot sa kanyang mundo ngayon. Sa likod ng mga corporate meetings, investors briefings, at charity events, may isang bagong puwersa sa paligid niya. Si Franco Lim, isang negosyanteng anak ng kaibigan ng kanyang lolo. Maginoo, edukado, at maimpluwensiya, si Franco ay unti-unting inilalapit kay Dayan sa bawat event. Sa una, tila simpleng pakikitungo lamang, hanggang sa nag-umpisang may bahid ng panliligaw ang mga kilos nito. Hindi ba napapagod ang isang kagaya mo sa corporate life? Tanong ni Franco isang gabi habang magkaharap sila sa isang fundraising dinner. Hindi ako napapagod kapag alam kong may saysay ang ginagawa ko. Sagot ni Dayan habang hinahalo ang kanyang wine. Siguro nga, pero minsan kailangan mo rin ng katuwang. May nag-aalaga sa iyo. Hindi lahat ng tulong ay kailangan. Malamig na tugon ni Dayan. Minsan ang lakas galing sa mga taong hindi natin inaasahan. Napangiti si Franco. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naroon ang determinasyong hindi siya basta susuko. Si Don Rafael, bagamat hindi humihimasok sa mga desisyon ng kanyang apo, ay minsan ding nagbitiwan ng pahiwatig. Dayan, mabuti ang batang si Franco. Magandang kakampi sa negosyo. Malawak ang koneksyon. Hindi ko kailangan ng kasosyo sa puso para sa kapakanan ng negosyo, Lolo. Sagot ni Dayan, hindi ko sinasabi yon. Pero hindi masamang bigyang pansin ang taong handang sumuporta sa iyo, payo ng matanda. Isang araw, dumating si Franco sa estate, bit-bit ang ilang design proposal para sa isang bagong eco-resort. Isinama niya si Dayan sa site visit sa Batangas at doon, sa harap ng dagat, nagsalita ito. Dayan, alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong may iniwan kang puso sa bundok. Pero narito ako. Handa kang samahan kahit saan, kung papayagan mo lang. Tahimik si Dayan. May sulat ka, galing sa Maynila. Agad itong binuksan ni Elias. Sa loob nito ay simpleng papel, sulat kamay, may pamilyar na tinta. Elias, may kailangan akong aminin. Alam kong hindi na tayo gaya ng dati.
At alam kong hindi ko dapat pinatagal pa ang pagdadalawang isip ko. Sa dami ng nangyayari, nayanig din ang loob ko. Tinukso akong sumunod sa daang mas magaan, mas maginhawa. Pero ang puso ko, kahit nilunod ng mga usapan, titulo at mga inaasahan, ay ikaw pa rin ang nilalapitan sa bawat tahimik kong gabi. Sa isang buwan, may malaking pagpupulong sa Belmonte Estate. Gusto kong ikaw ang maging tagapagsalita ng kooperatiba. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino ka sa buhay ko at kung sino tayo sa mundong ito. Hindi kita pinilit noon na hintayin ako, pero ngayon, ako ang babalik. Hindi napansin ni Elias na hawak-hawak na pala niya ang sulat ng matagal, na patingin sa malayo, sa bundok kung saan sila unang nagkakilala, at sa puso niya, isang damdaming matagal nang sinisikil ang muling sumiklab. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong komunidad sa paghahanda. Isa si Elias sa mga nanguna sa pag-organisa ng kanilang team para sa Maynila. Tila buong bayan ang umaasang sa pagkakataong ito. Hindi lamang lupa ang ipaglalaban nila, kundi ang karapatan sa sariling pagkatao, sa sariling pag-ibig. Dumating ang araw ng pulong. Sa harap ng mga kilalang negosyante, tagapamahayag at mga partner investor ng Belmonte Holdings, tumayo si Elias, nakabarong, ngunit dala pa rin ang tikas ng bundok. Ang lupa namin sa Tanay ay hindi lang negosyo. Isa itong kasaysayan. Dito ako lumaki. Dito ko nahanap ang dahilan para lumaban. At dito ko rin natutunan na kahit gaano kalayo ang pagitan ng mundo namin, may mga pusong kayang magsanib kapag may dangal at pagmamahal. Tumayo si Dayan sa gitna ng pagtitig ng lahat. Si Elias, ang pastol na nagligtas sa akin, ay hindi lang bahagi ng aking nakaraan. Siya ang kinabukasan ng paninindigan ko. At sa harap ng lahat, sa unang pagkakataon, naghawakan sila ng kamay. Walang pag-aalinlangan. At sa araw na iyon, wala nang kailangang piliin si Dayan. Hindi negosyo, hindi pangalan. Ang pinili niya ay ang puso niyang muling umakyat sa bundok upang muling kumapit sa pag-ibig na hindi kailanman nagpakitang may takot. Pagkaraan ng opisyal na pagpupulong sa Belmonte Estate, kung saan si Elias ang naging pangunahing tagapagsalita ng kooperatiba, kumalat sa media ang larawan nila ni Dayan, magkahawak kamay, nakatayo sa entablado, kapwa nakatingin sa isa't isa na para bang wala ng ibang tao sa paligid. Naging simbolo ito hindi lang ng tagumpay sa laban sa lupa, kundi pati ng pagmamahal na hindi pinansin ang pagitan ng estado, pinagmulang mundo at mga inaasahan. Matapos ang event na iyon, ilang araw lamang ang lumipas bago bumalik si Dayan sa Tanay. Ngunit hindi siya bumalik bilang bisita o CEO, kundi bilang isang babae na handang isuko ang ginhawa ng syudad para sa isang buhay na may saysay. Kasama niya sa pagbalik ang ilang arkitekto at agricultural experts. Mga taong bahagi na ngayon ng bagong proyektong pinamumunuan niya, ang pagtatayo ng isang dairy processing facility para sa kooperatiba ni Elias. Hindi na lang ito basta gatas ng kambing, Elias, paliwanag ni Dayan habang nakatayo sa bakanteng lupa na malapit sa kanilang dating kubo. Gagawin natin itong produkto ng dangal, yung tipong pag ininom sa Maynila, mararamdaman ng mga tao ang hangin ng bundok at pawis ng mga nagpakahirap. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita ko to, tugon ni Elias, habang pinagmamasdan ang gumuguhit na plano sa mesa. Dati ang pangarap ko lang ay mapaayos ang bubong ng bahay namin. Ngayon, para tayong nagtayo ng bagong mundo. Tumawa si Dayan, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Isa to sa mga paraang ipinaparamdam ko na hindi ko kayo iiwan. Dumating ang araw ng soft launch ng pasilidad. Lahat ng miyembro ng kooperatiba ay naroon, nakasuot ng bagong uniforme, may pangalan ng kanilang baryo sa dibdib. Si Mang Turoy, bagamat naka-wheelchair na, ay dinala rin ni Elias sa pasinaya. Sa kanyang mahina, ngunit masayang tinig, nagsalita ito. Ang tagumpay na ito ay hindi lang sa anak ko, hindi lang sa mga pastol. Ito ay sa lahat ng naniniwalang kahit simple tayo, may karapatan tayong umasenso. Napaiyak si Elias habang hawak ang kamay ng ama. Tay, natupad natin. Kinagabihan,
Habang ang buong baryo ay nagdiriwang sa isang simpleng salusalo sa paanan ng bundok, naglakad si Elias at Dayan patungo sa isang mataas na bahagi ng taniman ng kape, ang lugar kung saan dati pinagsasaluhan nila ang katahimikan. Dito ako unang nakaramdam ng kapayapaan, ani Dayan. Nung una akala ko kailangan ko ng sagot kung sino ako. Pero ngayon, alam ko na, ako si Dayan Belmonte. Pero hindi iyon ang buo kong katauhan. Ako rin si Leah, ang babaeng tinanggap mo, minahal mo kahit walang alam sa sarili. Ang mahalaga sa akin, Dayan, ay yung taong pinili mong maging sa kabila ng lahat. Hindi ako kailanman naghanap ng pangalan. Ang hanap ko, yung totoo, sagot ni Elias habang kinukuha ang kamay ng dalaga. Sa ilalim ng malamlam na buwan at mga kumikislap na bituin, lumuhod si Elias. Walang singsing, walang bulaklak, kundi may dalang kahon na gawa sa kahoy na inupitan niya ng kamay. Sa loob nito, isang manipis na singsing na galing sa luma nilang tinidor na pilak, pinanday at pinakintab ni Mang Turoy mismo bilang regalo. Dayan Belmonte, Leah ng aking puso, handa ka na bang manatili sa mundong pinili natin? Sa mundong tayong dalawa ang nagtayo? Hindi na nagsalita si Dayan. Ang luha niya ang naging sagot. Tumango siya habang lumuluha ng may ngiti, sabay yakap kay Elias ng mahigpit. Isang buwan makalipas ang kasunduan, sa gitna ng mga kabundukan, idinaos ang isang kasalan na kakaiba sa lahat ng nasaksihan ng baryo. Sa halip na mamahaling hotel, ang altar ay itinayo sa paanan ng punong mangga, pinalamutian ng puting tela at mga ligaw na bulaklak. Si Kapitan Bayani ang nagsilbing tagapangasiwa ng seremonya, at ang mga ninong at ninang ay pawang mga magsasaka, mangingisda at mga simpleng tao na naging bahagi ng kanilang kwento. Tinanggap ng langit at lupa ang kanilang pagmamahalan, wika ni Kapitan Bayani. Kaya sa ngalan ng pamayanan, ng dangal at ng tunay na pag-ibig, inaalay namin sa inyo si Elias at si Dayan. Dumating si Don Rafael sa kasalan, mahina na ang katawan ngunit buo ang loob. Pinilit niyang tumayo upang ihatid ang kanyang apo sa altar. Wala na akong hihilingin pa sa buhay, wika niya kay Dayan bago nito suotan ng belo. Ang yaman ay lumilipas, pero ang pag-ibig na may sakripisyo, iyan ang tunay na pamana. Si Rosing, sa kabila ng lahat, ay lumapit kay Dayan pagkatapos ng seremonya. Alam kong hindi ikaw ang dahilan ng sakit ko, Dayan. Ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong tanggapin ang hindi para sa akin. At ngayon, masaya ako para sa inyong dalawa, wika niya habang inaabot ang maliit na basket ng nilutong suman bilang regalo. Ngumiti si Dayan at niyakap si Rosing. Salamat. Salamat sa kabutihang loob mo. Sa gitna ng sayawan, tawanan at kasiyahan, naglakad sina Elias at Dayan papunta sa gilid ng bundok kung saan tanaw ang kabuuan ng baryo. Nakaupo sila sa isang banig, suot pa rin ang kanilang kasuotan sa kasal. Dito tayo nagsimula, ani Elias habang hawak ang kamay ni Dayan, at dito rin tayo babalik. Kahit saan ka man dalhin ng mundo, ang bundok na to ay palaging magiging tahanan natin. Hindi na ako aalis, Elias, sagot ni Dayan. Hindi dahil hindi ko kaya ang syudad, kundi dahil dito ko nahanap ang sarili ko, ang totoong ako. At sa ilalim ng mga bituin, habang humahaplos ang malamig na hangin mula sa kagubatan, isang tahimik ngunit matatag na pangako ang binigkas ng kanilang mga puso. Pangakong sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa wakas, natagpuan nila ang tunay na pagmamahal. Hindi sa mga salitang magarbo, hindi sa kasaganaan, kundi sa pagsasamang pinanday ng tiwala, dangal at paninindigan. At sa simpleng lugar na iyon, sa gitna ng katahimikan, isinulat ang wakas ng isang kwento na ang totoo ay simula pa lamang ng habang buhay.